Sabi nyo, ikaw, ito, binanggit mo na ito, ha? And this is something that you should apologize also. Anong sabi mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Now let me ask you, who are these criminal forces? Nasaktan siya dito, dun sa criminal forces. Akala niya siguro siya yun. Ewan ko dito, bakit mo naisip na ikaw yun? Please answer. Okay. I have this, kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Well, therefore you apologize because this is not po, true. sir. Okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Grabe, alam mo pag nakita sigurado to ng korte, maling-maliho ito. Kung opinion niya yun anong pakialam mo? Sino ka? Sino ka para diktahan yung opinion ng Ali ni Ma'am MJ? Sino ka? Para kontrolin ang nararamdaman namin. Kailan ka pa namin naging boss? Kailan ka pa naging Panginoon namin? Para kontrolin mo kami. Ikaw yan ang opinion namin Anong pakialam mo? O ikaw, may opinion ka rin sa amin. Pinakikialaman ba namin? Sapagkat meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted. So what? So what? If you are insulted, so what? Is that illegal? Illegal po ba ma-insulto kayo? Public official ho kayo We can react to your works, to your deeds. At kung ma-insulto kayo, problema nyo na yun. Hindi na namin problema yun. Kung ayaw mo palang ma-insulto, umalis ka dyan. Public official ka Nakalimutan mo? Di ba? Every authority emanates from the people. Nasa konstitusyon natin yan. Sa amin ang gagaling ang kapangyarihan ninyo. Hindi sa inyo. Ang kapal din ng mukha ninyo, sir Sa totoo lang, ang kapal din ng mukha ninyo. Statement. Again, my apologies, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. Hindi po, it has nothing to do with, pasensya na po. Well, Mr. Chair, maraming salamat, no? Yung binabagit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga So, tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us na yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero... Okay, Your Honor. Grabe to. Mga kababayan, ako nagtatanong ho sa inyo. Ganito bang leader ang gusto ninyo? Ganito bang leader? Kung kami man ako wala akong sinasabi, pero kung sila man, itong mga vloggers ito, sinabihan kayong sa tingin namin, tanga kayo. Kunwari lang, assuming na sinabi talaga nila yan, I do not know. Hindi ko nababasa yung mga post nila. What's wrong with that, sir? Una-una, eto basahin ko lang sa'yo. Article 2, Section 1 ng Philippine Constitution. Eto Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Doon pa lang, sapul ka na, sir Democratic. Pangalawa, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Doon pa lang ho.
Nakakalimutan nyo ho ata, ang kapangyarihan ninyo, nanggagaling, sovereignty resides in the people. In the people, ho. Article 2, Section 1. Kaya kung masabihin man namin na sa tingin namin ang tanga ng inyong mga desisyon sa buhay, ang tanga ng desisyon nyo pagdating sa pagtatrabaho, dahil you are our public servant, alalay namin kayo, alipin namin kayo. Yun ang tunay na description nyo. Hindi kayo ang boss namin. Nakalimutan mo ba yan, sir? Patalino ka, sir eh. Bishop ka eh. Bakit mo nakalimutan yan? Mr. Abante, bakit? Are you going to force us to respect you? Saan yan? Saang batas po yan? Saang batas po yan, sir? Cite to me laws na kailangan hindi kami magkomento ng masama sa inyo. Cite to me laws na hindi namin kayong pwedeng sabihan. Karapatan po namin. Again hindi ko po kayo sinabihan ng tanga. Assuming lang. Let's just assume. Kasi ako, sa tingin ko, matalino kayo eh. Bishop kayo eh. Nakapag-theology kayo eh. Ang hirap yan Pero bakit ganito ang reaction ninyo? Ako, ang feeling ko, more than the stupidity, sa tingin ko, kayo ay umaabuso sa kapangyarihan. And you are lording over us. That's not the case, sir. Hindi ho yun. Mali ho kayo doon. Bakit ho? Nasa konstitusyon natin yan. Public servant po kayo. Huwag mong kakalimutan yan. Job pa lang yan, sir. Eto, antayin mo. Pag-uusapan natin ang calling mo. Pero again, hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, again, Ikaw ang sumulat, Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun eh. Okay po. Tanga po ako, sir. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma-detain at this time. At this time kasi may dalawa akong nasa critical condition na naka-bedridden na nanay at mother-in-law na nasa late stage na anytime they die. I don't want to be detained and wala ako sa tabi nila. Ayun. Point taken, madam. Alam nyo mga kababayan, huwag nyo isipin na sila ay tumiklop. Hindi po sila tumiklop. They just did that kasi actually, naintindihan ko. Dahil alam ko na mayroon silang mga pamilya na binubuhay. Meron silang mga inaalagaan. Katulad ho ni MJ, ito po. Inaalagaan niya ho yung kanyang nanay. Naintindihan ko that they will do everything even to the point of being shamed by this public official. Dahil gusto lang nilang malaya na alagaan dahil ayaw nilang ma-contempt. Kasi ang kasunod niyan, pag hindi sila umattend, warrant na. And they cannot afford to hide. Why? Because inaalagaan nila yung mga nanay nila. And the others are professional lawyers, professional doctors, journalists. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko sila. But I will not stop there. Kung sa tingin nyo nakalamang kayo, easy. Sa inyo ang mundo ngayon, pero tandaan ninyo, sir, Bishop, ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit sa tingin ninyo ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog? Ba't hindi na lang square? Kaya naman niyang gawing square yun Ba't niya ginawang bilog? Alam mo bakit? Nagsasabi na ang mundo ay bilog. Iikot yan. May mga panahon na ikaw ay makakaramdam ng tagumpay. Makakaramdam na ikaw ay nasa ibabaw. Pero darating panahon na nasa ilalim ka din.
As a matter of fact, this is the truth. Mr. Bishop, makinig ka. Makinig ka sa akin dahil dito mo lang maririnig yan. At hindi ako titiklop dahil lang sa pinatitiklop mo kaming lahat. As a matter of fact, ginawa nyo yan para kumuha kayo ng soundbites at ilantaran sa mga social media at saka sa media na kami ay tumitiklop at walang paninindigan. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Oo, yung mga yan, because they're professionals, they have to leave. Pero may mga tao pang papalag sa inyo. And ako po isa dun. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka man sa hindi, pinag-isipan ko na mabuti ito. And I will rebuke you because you are a bishop. You are a brother in Christ. I mean, ito lang, kasimple. Mr. We have different denomination. We're both non-Catholics. I'm not saying we're perfect. We're not supposed to be perfect. Because if we're perfect, nasa langit na tayong lahat ngayon. We're not perfect. We're saved by grace. We're sinners saved by grace. I understand that. I'm not perfect too. I have many flaws in my life. But I am just, quote-unquote, part of the congregation. But you are a bishop. You are a leader of a church. Meaning, much is expected from you. That's biblical. Basahan ko kayo ha. Baka akala ninyo nagbibiro ako dito ha. 1 Timothy chapter 3 verse 2. Para lang alam mo, bishop, papaalala ko lang sa'yo. A bishop then must be blameless. Hindi po ako nagsabi niyan. Ito po ay Biblia, God's breath. Ibig sabihin, inspired by God. Ibig sabihin, galing na ito mismo sa bibig ng Panginoon. A bishop then must be blameless. The husband of one wife, I don't know, siguro naman. Vigilant, sober, or good behavior. Given to hospitality and up to teach. Tanungin ko kayo, are you like that? Mga kababayan, kayo ang tanungin ko. Si Bishop Abante ba ay blameless, vigilant, sober, of good behavior? Sa ibang translation, King James po yan ha. Sa ibang translation po, ito ang sabi, 1 Timothy 3 verse 2. So a church leader, which is you're the leader of your church, must be a man whose life is above reproach. Antindi po nun. He must be faithful to his wife. I hope. He must exercise self-control. Look at your behavior, sir. Do you think you are pursuing self-control? Did you act as a self-controlled man? Live wisely and have a good reputation. Sir, ano reputasyon ninyo? Sige, tanong ko kayo, ano ang reputasyon ninyo bilang congressman? Kayo ang congressman na mayaman. Kayo ang congressman na maluho. Hindi ako nag-ano yan ha. Kayo ang mismo nagpo-post ng mga property ninyo. He must enjoy having guests in his home and he must be able to teach. Yan ang church leader.